Hello and good evening everybody and welcome back na naman sa ating channel. Andito na naman po, Expat Update at mag-update tayo ng konti nating nakalap. Ito dahil ngayon is Sabado, walang ganong at saka medyo na-late tayo ng itong mga balita. Papasadahan lang natin tong banat ni Attorney Topacio. Ito, sinuplak niya ng gusto dito si Ombudsman. Tawag ito? Ombudsman PR. o Ombudsman Presscon. Puro pa Presscon eh. So, eto. Huwag na nating patagalin. Let's go! Po, ngayon po ay Biyernes. Tama? Yes. O, ating petsa ay 24, tama? Yes. Ng Oktubre at ang ating oras Alas 11:05 ng umaga. Attorney Yeah. Freddy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, Macho, Pangat, Compasyo, bumabati muli ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan at happy weekend na rin. Pati ugat. Everyone, at syempre kasama ko. Ang munggo ay Friday. Ay, umorder talaga ako ng Ay, diba? munggo. Friday, Oo. munggo. Munggo at Kasi- tilapia. Yes, Oo. good. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Yan. Kontra manas. Munggo, di ba? Munggo. Sige. Yung mga Ay, nakakamagabay yung munggo. Hindi, kontra nga, di ba? Kontra manas. Di ba sabi ng mga matatanda? Kontra manas. Pero sabi, huwag kang kakain ng munggo. Bakit? Diyan nagagaling yung manas. Ganun ba? O sabi ng iba, ha? Speaking of manas, mukhang kengko yan nangyari na naman. Opo nga Ombudsman Boying Remulla. Yung nakakalungkot Oh, din, di ba? sir. Opo. Mahilig pala siya sa sex bomb dancers. Yun. Oo. Laban bawi. Ayun. Di ba? Paliwanag. Sige po. Para maliwanag. Ipag-aralan natin kung bakit kengkoy. Itong ginawa niya na noong makalawa ay sinabi niya, uy, yan pa lang si Senator Villanueva na tinatarget nitong administrasyon na ito. Dahil hindi nila kakampi, di ba? Sinabit dun sa Flood control. Flood control, pinrease agad yung mga accounts, dali-dali. Samantalang yung accounts naman ng ibang nabanggit, ang daming nabanggit. Yung accounts lang ni Estrada, ni Jinggoy Estrada at ni Villanueva ang pinrease, di ba? Oo. Ang daming nabanggit na congressman, kasama si Saldico, Opo. kasama si Martin Romualdez. Ewan ko kung na-freeze na yung assets ni Romualdez, di ba? Parang takot yata sila kay Romualdez eh. Anyway, Tsaka meron pang yung 17 doon sa binanggit ni Diskaya. Bakit hindi nila umpisahan doon no? O sige, tuloy muna. Saka muna tayo magkomento kasi pagka ganitong, eto si Atty. Topacio, pag naghimay ito ng mga issue, talagang, kumbaga sa corn beef, target talaga. Target na target. Sige po. sabi niya, uy, noon nga pala, sabi ni Boying. Opo. Total, tawagin lang natin Boying. Total, yun naman ang tawag sa kanya ng media. Oh. Bonjing. Sabi niya, uy, meron nga palang dismissal order si Joel Villanueva. Dapat ipatupad. Okay, for context, hindi ko dinidepensahan si Joel Villanueva. In fact, mga kasama, ako ang isa, and this is on record, na sumisigaw noon na dapat ipatupad yang order na yan ng ombudsman kasi noong nagkaroon ng dismissal si Joel Villanueva na iginawad ng ombudsman dahil sa mga ginawa niya nung siya ay pinuno pa ng TESDA, di ba? Okay. TESDA pa, hindi pa TESDA bilang pa. senador. Right after TESDA, kaya nga di ba nung lumaban siya ng senador, ang kanyang alias ay TESDAman. Di ba? Nanalo na siya ng senador. Pinapatupad ang dismissal. Sabi na Senate President, hindi ko ako sigurado hindi ko pa nare-research. Wala akong time kasi medyo naging busy ako. Kung hindi ako nagkakamali, si Tito Soto rin ang Senate President noon. Yeah. Sabi niya, hindi namin pwedeng ipatupad yan. Bakit? Sapagkat ang Senado lamang, under the Constitution, ang sole judge ng qualifications
ng kanyang miyembro. May ini-invoke siyang ganon. At tama naman, that was the time nung may backbone pa si Tito Soto. Na hindi pa siya sunod-sunuran sa speaker at hindi siya sunod-sunuran sa Malacanang. There was a time may backbone yung mama eh. Oh. Kaya lang, habang tumanda yata, di ba, pagka nagka-osteoporosis, medyo nag-disintegrate yung backbone. Medyo humina yung kanyang buto. Oo. Buto! Hindi ganun ka di ba? Minsan, may mga tao, hindi naman lahat kasi. Marami akong alam, katulad ni Mayor Lim. May edad na, 70 plus na, matikas pa. May mga tao talaga habang tumatanda, lumalambot yung buto. Buto, ha? Buto! Oo. So, hindi na patupad. Naisip bigla, nung naupo siya bilang ombudsman, naisip ni Pogi, ni Boying. Pogi naman talaga yan. Teka muna, hindi ba may dismissal to? Ba, susulat ako sa Senado. Ipapatupad ko. Grabe. Okay, di ginagawa niya yung sulat. Siguro may nagsabi sa kanya, kumatok. Ito yung nangyari, ha? Opo. May kumatok sa opisina niya. Yan, sabi ni Boying. Pasok. Yan, di ba? Oo. Sir! Ano? Di ba ganun siya? Sir, yung pinapagawa niyong letter para i-dismiss, tanggalin sa pwesto si Joel Villanueva dahil may kaso sa ombudsman, may dismissal order ng ombudsman. Hindi na po natin pwedeng gawin. Bakit? Sir, dismiss na pala yung kaso. Etong sabi ni Boyang, okay, di na mahiya siya. Hindi, sabi niya, sikreto na lang natin. Hindi niya sinabing sikreto. Ganito ang nangyari. Okay. Hinarap niya ulit sa media, uy! Meron na palang dismissal. Di pahiya siya. Isang kwek dyan. Yan, para kay Boying. Yung kwek. Ayan. Yun ang nangyari kay Boying. Kwek moment yon. Naku, dismiss na. Nasabi ko na, pati dismiss ko. Teka, hanap tayo ng palusot. Eto, humarap siya sa media. Binabawi ko na, dismiss na pala. Hindi ko alam na dismissed. Secret, dinismiss nung dating ombudsman. Anong secret? Dinismiss nung bagong ombudsman. Sino bang ombudsman ngayon? Siya. Sino bang may hawak ng lahat ng records ng Office of the Ombudsman ngayon? Siya pa rin. Ba't hindi niya alam? Hindi niya tinignan? Ayun. Hindi man lang niya inutos. Hoy! Hoy! Tignan mo nga itong records ni Joel Villanueva. Ano ba to? Alam ko may dismissal to eh. Di sinagot siya ng mga taong matagal na roon. Yan ang nangyayari talaga kung hindi karapat-dapat ang ombudsman at binraso lang. Wala siyang pakialam na gawin ng maayos ang trabaho niya kasi ang gagawin lang niya, yung mission niya. Correct. Kasi yan, ang talagang deal dyan, babrasuhin ko yung pag-appoint mo by hook or by crook kahit bumaliktad. Mawasak ang institusyon. Malabag, hindi lang bend the law, break the law. I-appoint kita dyan, basta tirahin mo yung mga kalaban natin. Yes, sir! Yan ang mission talaga dyan eh. Obvious naman eh. Huwag na tayong maggaguhan dito. Yung iba, dinidepensa pa eh. May mga ibang komentarista, ubod pa ng depensa kay Remulla eh. Wala na tuloy nakikinig sa kanila. Wala akong pinatatamaan dito. Anyway, sabi niya, secret, you have custody and full access to the entire records of the ombudsman. Ikaw ang ombudsman. Ang tagal na rin, 2 weeks na ba? Yes. Hindi mo alam na na-dismiss. Bago isisisihin mo yung dating ombudsman, Boss Boying. Kaya hindi po nag-a-appoint ng politiko sa Office of the Ombudsman para hindi politicized yung office. Anong ibig kong sabihin? Hindi po trabaho ng ombudsman na maging popular o magpapogi o mag-disseminate ng information. Ang trabaho lang po niyan ay magtrabaho laban sa graft and corruption. Pag may na-dismiss, i-dismiss. Pag may na-file, ipa-file. Usually kasi, pag nadi-dismiss, dismiss. Kung walang makapick up ng media, wala. Ngayon lang naman kasi ako nakakita ng ombudsman, araw-araw gusto yung mukha niya nasa media Kasi politiko, kaya nga hindi dapat politiko dyan. Si Martires naman, justice yan ng Korte Suprema. Naging justice yan ng Sandigang Bayan. Yes. Ibig sabihin,
meron siyang judicial temperament. Ano ang judicial temperament? Hindi po mahilig sa publicity ang mga huwes. Ayaw po ng mga judges ng publicity. Opo. Kasi nai-impluwensyahan yung kanilang desisyon ng public opinion na hindi dapat. Kasi kung ikaw ay politiko, kailangan mong magpapogi. Kahit hindi ka pogi. Hindi ko sinasabing hindi pogi si Boying, ha? Pogi, yun. pogi. Kaya nga tawag natin si Pogi, eh. Di ba? Opo. Yun ang kaibahan. Ang mga judges, hindi kailangan magpapogi. They just have to do what is in accordance with law. Kaya nga po, may security of tenure ang mga huwes. Hindi yan hinahalal ng bayan, kaya nga hindi kailangan magpapogi. Hindi rin yan pwedeng tanggalin sa pwesto unless may wrong ginawang kasalanang matindi. Walang fixed term yan. Hanggang age 70 yan. Anong reason? Para nga hindi maimpluwensyahan. Yan ang temperament ni dating ombudsman at dating Associate Justice of the Supreme Court and Associate Justice of the Sandigan Bayan na si Samuel Martires. Dinismiss. Alam nga magpa-press con siya, dinismiss ko to. Dinismiss ko to. Pinail ko to. Ikaw lang naman, Boying, ang mahilig yan dahil politiko ka eh. Nasa kaibuturan na ng iyong puso na gusto mo ng publicity. Hindi natin masisisi yan, ha? Iba ang physiognomy ng politiko. Gusto niyan laging preening, ha? In front of the cameras. Pa-cute lagi sa camera yan. Yan ang ugali mo. Pero hindi trabaho ng ombudsman talaga na magpa-cute sa media. Kung na-dismiss yan, trabaho ng media na tignan kung ano nangyari. Si Joel Villanueva, hindi na rin niya nilabas. Prerogative na rin naman niya yon na na-dismiss na. Wala namang problema. Hindi kung ayaw kong i-publicize, hindi ko ipapublicize. Hindi ba, lahat ba nang nangyayari sa buhay ko, kailangan ko i-publicize kahit ba politician ako? Kaya nga may media. Ngayon, kung hindi mo alam, hindi po kasalanan ng dating ombudsman. Ikaw ang may duty na tingnan yung mga records bago ka magdadaldal. Katulad ng Pharmally, sinabi niya, dapat ito i-reopen yung Pharmally. Baka makalimutan. Anong makalimutan? Nasa court na nga. Di ba? Di ba nag-tweet ako, sabi ko, hindi na naman pinag-aralan ito. Pakialaman yun. Mga bagay-bagay. Bago, lulusot siya. Sasabihin niya, hindi. I-withdraw namin. I-withdraw mo, pero for you to say na nakalimutan, hindi po nakalimutan. Nasa korte na. Pag nasa korte na yan, lilitisi na yan. Kasi nga, ang nangyayari dito sa administrasyon na to, hindi Marcos administration May Marcos administration. May masabi lang, kahit ano, ay sasabihin, yan ang tinatawag na namana nitong administrasyon ito sa ilalim ng administrasyon ni Noynoy, kung saan nauso yung term, di ba? Yan, dyan sa talagang ganyan. Etong administrasyong ito, sa totoo lang, ito sa aking komento lang dahil inabot natin yung mga ganyang pamamahala. Kung noon is banas na banas ka sa mga Liberal Party, sa mga pinaggagawa nila, mas matindi ngayon, mas grabe ngayon, di hamak. Dahil hindi lang mga Liberal Party ang namamayagpag, na alam natin yung mga karakas ng mga yan noon pa man. Yung mga publicity, tapos gagawing engot yung mga tao, gagawing parang ginagawa tayong tanga nung panahon na iyon, na sila ang tapos nung panahon na dumating ang President FPRRD, yun, nahalungkat lahat, nabulgar sila lahat, hanggang itong si Dilima na ito na kala mo napakalinis na tao, kung tutuusin nga yan, napakaruming babae. Kung tutuusin lang. Dahil ito, bakit ko nasabi, isa sa mga babaeng nangangalunya, ano ba ang tawag mo dyan? Hindi ba maraming babae yan? Di ba? Nakikiapid sa may asawa. Tapos, siyempre siya rin umamin din siya. Dahil alam niya na nung na siya,
nililitis na siya, alam na niya, matalino rin yan eh. Matalino yan si Dilima. Kaya alam niya na talagang yung mga ebidensya na ginamit sa kanya ay talagang pasok sa banga na wala siyang lusot. So, balik tayo. At saka baka ang mangyayari, kopya na naman ito. May biglang mawawala dito pagkatapos ng term ng BBM na ito. Malamang to mangyayari. May mawawala na naman. Sige, pasok. Na noy-noying. Noy-noying, yung sabihin, walang ginagawa. Correct. Kaya, nagkaroon ng term noon, panahon ni Aquino, na mukhang ginagamit na naman dito. Akala ko galit na galit ng mga Marcos sa mga Aquino, ba't ginagaya nila? Idol pa lang yung si Noy-Noy eh. Oo. Yung AIDS, di ba? Opo. Si Pangulong Aquino daw ay may sakit na AIDS. Yung sabi? Hindi yung AIDS na yung sexually transmitted. Edad. Dalawang AIDS ang sakit niya. Ano po? Anit is definitely showing. Panot eh. Grabe naman. Isa pang AIDS. Ano po? Ng panahon ni Noy-Noy. As if doing something. Parang may ginagawa. Okay. Ay wala naman pala. Ito, patutunayan ko sa inyo ha. Okay. Bilang matibay na patotoo, mga kaibigan. Eto ha. Ito, kinuha ko sa mga press releases ng Philippine News Agency, yung opisyal na tagapagbalita ng gobyerno. Ito, isang kanilang press release. Press release, yan, okay. ICI outlines asset recovery strategy. Okay. Sinasabi nila, nakikipagpulong daw sila sa DPWH, sa DOJ, Cybercrime Chuchu, Maritime Industry Authority, Civil Aviation Authority. Good yan! Opo. Lahat-lahat, ang dami. LRA, BIR, SEC, Anti-Money Laundering, Philippine Competition Commission, OSG. Good yan. Tama yan. Yes. Ngunit, alam nyo, tama naman yan. It's a whole of government approach. Pero hindi nyo na kailangan sabihin yan. Bakit? Sapagkat nasa poder na po ng mga ahensyang yan na meron na po tayong makinarya for asset recovery na diniscuss na natin, di ba? Yeah. Either for feature under yung sa may graft case o may plunder case at na-convict yung tao. Opo. Okay? ipo-forfeit talaga yung ill-gotten wealth or yung Office of the Solicitor General ay mayroong kapangyarihan na mag-file ng civil forfeiture case kasi obvious naman po rito, nakalagay na sa batas ang pamantayan, ang standard. Kung ang iyong mga ari-arian at yung kaperahan, kaperahan ba ang tawag doon? Yes. Na yung cash mo, yung cash deposits mo, yung cash mo. Kasama yun sa asset, di ba? Kung yung iyong mga ari-arian, iba-ibang mga ari-arian di ba may liquid assets, yung malalambot na ari. Hindi yung cash, di ba? Yung merong yung di ba hindi merong solid assets, yung matigas na ari. Na pag-aari. Hindi, di ba bahay. Sasakyan yung nahahawakan mo. Yung mga aring nahahawakan. Pag-aari na nahahawakan. Sasakyan, relo, bahay at lupa, kondominium, yung pwede mong yan liquid, tsaka solid. Liquid, yung cash. Although nahahawakan mo siyempre yung ibig sabihin, yan ay madaling makuha. Gastusin. Madaling gastusin. Madaling makuha. Kasi pag pinambayad mo yan, wala na. Liquid assets yan. May fixed assets yan. Okay. Pag yung amount niyan ay sobra sa iyong kinikita at madali namang malaman Kung public official ka kasi may salary grade yan O, pag salary grade, titignan mo lang, magda-Dan Fernandez ka lang. Google mo lang. Magkano ba ang salary grade 26? Ano ba, congressman, 380,000 yata a month. O, salary. O, times 12. O, magkano yun? Mga 4 na milyon mahigit. Ay, meron kang bahay, 100 million. May presumption na agad na yung sobra sa iyong kinikita
yung difference between yung kinikita mo at yung presyo ng mga pag-aari mo. Alam ba, napakalaki ng pag-aari mo. Mga ari-arian. Malaking mga ari-arian, malaki halaga, sige. ay ill-gotten wealth Wealth, yan. yan. Pwede nang i-civil forfeiture yan. In which case, ang kailangan lang sin civil ay preponderance of evidence. Yun. Pag criminal, siyempre, kailangang makonvict ka na. Pero ang makinarya ay naririyan na. Naririyan na. Okay. Mamaya, sa pagbabalik ng ating pag-aaral, ipagpapatuloy po natin bakit kengkoy na naman yung ginagawa ni Remulla. Huwag yung sabihin naman dito na pinupuntirya natin si Boying, na puro si Boying na lang at si Boying pinag-uusapan natin. Sapagkat, huwag nyo akong pagbibintangan yan. Sapagkat, totoo. Ano ba yan? Magbibintang na lang kayo, totoo ba? Hindi kasi, sobra naman talagang kakengko yan ha? Oo, di ba? Ito mo, ang mga sinasabi nitong ICI ang dami na daw nila na freeze. 5 billion. Una-una. Hindi porket na freeze yan, marirecover mo yan. Kailangan pang patunayan mo na ill-gotten yan. May due process. Sabi pa niya, habang tumatagal daw ay lumalaki. Siyempre, pag lumiit yan, may problema tayo. Meron daw mga pagkakataon na pwede namang hindi pumunta sa hukuman. Alam na natin yan, yung Bureau of Customs, pwedeng i-auction yan. Yan na. Bago, bumanat na naman itong ICI. Kaya hindi nakapanipaniwala ito. Sa dinami-dami ng mga binabanggit ng mga witnesses, sa dinami-dami ng ebidensya na sa harap niya, sininggle out pa nila yung CLTG at saka yung Diskaya, baka daw may link. Yung ba naman ina-announce nyo? I-announce nyo yan kung may pruweba na kayo na may link. Yun, ang problema sa inyo wala pa dumadaldal na kayo kaya hindi kayo kapanipaniwala. Mamaya, sasabihin na naman natin sa inyo kung bakit hindi na naman kayo kapanipaniwala. Katulad nitong mema na ito, meron daw na mga tao na nadimanda na. Dahil sa flood control. Sino-sino ito mga to? Yung 22 na dinimanda na, binida nila. Puro empleyado ng DPWH. Hindi kawawa. Kung talaga may kasalanan, bahala sila sa buhay nila. Dapat silang makulong. Ngunit, anong kapansin-pansin? Walang kontraktor. Walang congressman. Walang boss. Di ba ang na-unearth ng Blue Ribbon Committee under Marcoleta, sindikato Opo. Ano yan threesome. Di ba? Threesome. Contractor, DPWH engineers, at congressmen. Yun. Bakit yung isa lang ang inyong dinidemanda, mga DPWH? Kailan nyo didemanda? Ibig nyo sabihin ito, halimbawa ito si Hil Lorenzo. Gumawa siya ng ghost project mag-isa niya. Walang kontraktor, walang kasabwat na congressman. Yung sa Raul Gali. Kaya itong si Gali, naging Raul Galit Galit. Nagalit siya dinimanda siya Ibig sabihin, nagka-ghost project to, naka-anomalous project to, walang kontraktor, walang congressman. And so on and so forth. Puro quality assurance section, puro small fish Mga dilis. Mga dilis ang dinimanda nyo. At saka sapsap. Paano maniniwala sa inyo yan? Sapsap, dilis, ayungin. Yung sa Taal, yung maliit na isda sa Taal? Tilapia. Ano yun? Nakakalimutan ko Tawilis. Tawilis. Hindi, meron pa yung mas maliit, yung smallest fish. Hindi. May hanapin nyo yung pinakamaliit na isda. Anyway, hanapin natin yung maliit na isda sa pagbabalik ng Yes, Show, Topasyo. Yun. So hanggang yun na lang ang ating video sa ngayon dahil ayan at ipinakita yung mga kapalpakan na naman nitong si Boying Remulla na nagmumukha na naman kengko yung kaya sa atin kaya nga yung ang taong bayan ay banas na hindi na alam kung ano yung saan sila na sasandal. Mapunta ka ng wala nang patutunguhan kasi itong administrasyong ito talagang wala nang patutunguhan dito. Ang kwan lang natin dito is
matapos na lang tong kuan na magtsatsaga talaga tayo. Dahil kung hindi rin, pero kung itong kuan dito, pag ito ang nagurgur nila, itong si VP Sara, pag siya ang natanggal nila dyan, automatic dyan, sunod ka agad dyan si BBM. Kasi kung si VP Sara, na mahirap nilang tanggalin is napaalis nila, walang kahirap-hirap tong kay BBM. Kasi napakarami nilang ibabato eh. Madaling impeach. Madali lang. Kasi napakaraming ibabato. Pero itong si Kwan, kaya nga tinatrabaho nila, kaya hindi nila tinatrabaho itong si BBM. Ang oposisyon, ang naging oposisyon ngayon dito ay ang Duterte allies dahil sila ang pinupuntirya. Yung mga dating oposisyon, yung mga dating oposisyon na yung mga Liberal Party dati na ayaw nila sa Marcos, na sila pa ang mga nauunang mga, alam natin yan, mga yan. Sila pa yung mga nagsabi, mga nanakaw, etc. Sila mga nagpapalabas yan eh. Pero ngayon, kinain nila, yung tae nila. Kaya yung mga kwan na talaga yan, yung mga dilawang tae na yan, nangangain talaga ng tae. Sa totoo lang, sorry for the word sa mga kumakain. Pero yan na yan talaga ang kanilang mga gawain. Kumakain sila ng tae nila. Subhanallah. Kaya, putangin mo. Kalamang mortal mo noon nang sinabihan mo magnanakaw, etc. Ngayon, himod tumbong ka. Lalo na itong mga liberal na ito. Yan. Isa-isa natin yan sa Senado. Sino yan? Mga liberal na yan. Isa Ontiveros. Yan si Kiko Pangilinan. Bamakino. Yan, mga liberal yan. Ano nga sila ngayon? Himod tumbong sila ngayon sa presidente. Dahil bakit? Gagamit nila eh. Gagamit nilang pang-atake sa mga Duterte. Ganun lang yun. At saka ngayon itong isang asong ulol nila na walang ibang ginawa na tumahol ng tumahol. Tapos nagmamagaling pa na si daw ang, may nakita akong niya na si Ontiveros daw ang pinaka-credible na maging president ng Pilipinas. Marunong pala siya, no? Pero sa Caloocan, hindi man lang nanalo. Mayor lang. Kaya nakakatawa tong taong to eh. Tapos puro panay ang banat niya, panay anong tawag to? Panay sampa ng kaso, puro lang sampa. Ang ibang ginawa yan, puro sampa. Alam niyo yung kay President FPRRD, kung hindi lang nila kinidnap yan, hindi makukuha ng ICC yan. Dahil unang-una, walang jurisdiction ng ICC. ICC na mismo ang nagsabi, walang jurisdiction. So, paano nila kukunin yan dito sa Pilipinas? Kung hindi isinuko ng ating gobyerno, isinuko nila yung taong naglingkod ng tapat sa Pilipinas. Yung nilinis ang Pilipinas na ngayon, binababoy na naman nila. Yung kumbaga, nilinis na nga ang Pilipinas, konti na lang sana na itutuloy nila. Na malinis na. Konti na lang. Konti, libag na nga lang natitira eh. Anong gagawin mo sa libag? Munting kuskus na lang yan. Pero anong ginawa nila ngayon? Mas lalo nilang dinungisan. Mas lalo nilang pinatay ang ekonomiya. Mas lalo nilang ipinahiya ang buong Pilipinas sa buong mundo. Ngayon, ano ang tingin ng mga kuwan natin sa atin ngayon na pinag-uusapan tayo ng mga international media? Corruption. Flood control projects. Flood control pa lang yan ha. Sa pa lang, DPWH pa lang. Paano pa kaya yung ibang sangay? So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood kasi medyo humahaba na yung ating oras. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At kung gusto nyong sumali sa ating community, andyan lang ang join button. Nasa inyo na yan. Hindi ko kayo kung nasa inyo o hindi, nasa inyo na yan. So, maraming salamat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.